Kahit gaano pa kaingat at kagaling si Helios, ay may kahinaan pa rin siya. Ang iwasan ng paparating na RPG mula sa likuran, sa harapan at sa magkabilang gilid. Kaya naman ilang beses na umikot-ikot ang kotse nila sa kalsada hanggang sa tumigil yon sa tabi kung sana'y may matarik na bangin. Nakatalon si Helios at nakalabas ng kotse, pero ang dalawang sakay niya sa likuran ay hindi kagad nakalabas. "Boss! Gianna!" Mabilis sa sigaw niya at kagad na nilapitan ng kotse. Sinubukan niyang lumapit sa kotse para tulungan ng dalawa habang mabilis na kumakabog ang dibdib, pero isang putok ng baril ang nagpatigil sa kilos niya. Kasunod noon ay isa pang RPG na tumama mismo sa sakyan, kaya't nahulog yon ng tuluyan sa bangin. "Boss!" Ang kaba ni Helios ay lalong tumindi nang makitang rumagasa pababa ng bangin ng sasakyan ng boss niya. Ngunit kailangan niya ring iligtas ang sarili sa papalapit na kalaban, kaya mabilis siyang tumakbo para lumayo sa mga ito. Sa ulado niyang pasikot-sikot ng isla, kaya mabilis niyang niiwasan ang mga kalaban at habang ginagawa yon ay kagad niyang kinontak ang team ni Sentel para ipagbigay sa mga itong nangyari at matulungan si Sedi. May mga sikretong kubol na nakapalibot sa isla kung saan may nakatagong armas at iba pang kagamitan sa pakikipaglaban at survival. Kahit ang bangin na hinulugan ng kotse ng dalawa, ngunit sa lakas ng impact ng pagbagsak ng sasakyan, hindi siya sigurado kung anong kalalagyan ng dalawa. Sunod-sunod na putok ng baril ang nagpatigil sa pag-iisip ni Helios. "Fuck these assholes!" Dahil sa mabilis siyang pagtalon sa sasakyan, sa utos na rin ng kanyang boss ay wala siyang ibang nadala kundi isang Colt 45 na baril. Sumandal siya sa isang malaking puno habang kausap sa cellphone si Sentel. Afraid that the enemy will overhear him, he whispered so slowly. "Sentel, locate the boss location now." Nahulog ang sinasakyan nilang kotse sa bangin at kailangan nila ng tulong. Shit! Muli siyang napamura nang muling may magpaputok mula sa likuran niya. Naghintay siya ng ilang segundo bago in-stretch ang kamay patalikod sa kagumanti ng putok. Hindi niya alam kung may natamaan siya, pero mabilis siyang tumakbo palayo at iniwan ang dating kinapupwestuhan bago pa yun malaman ng kalaban. "Got it. My team is on the way. Have you heard about the saddest child?" Nagkasalubong ang kilay ni Helios. Rinig niyang sunod-sunod na pagugong na kotse sa kabilang linya at ang mabilis na pagbibigay ng instruction ni Sentel sa mga ito. "Isn't he in the bossy aquarium?" Nagtatakang tanong niya habang tumatakbo at nakikipagpalitan ng putok sa kalaban. Isa pang bala na lang ang natitira sa kanya, pero nagpapasalamat si Helios dahil malapit na siya sa kubo na pupuntahan niya. Lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo at sa tulong ng liwanag ng buwan at kapamilyaran sa paligid ay maayos siyang nakarating sa kubol. Agad siyang kumuha ng armas at naghanda ng kalabanin ng humahabol sa kanya. Kahit pa mag-isa na lang siya habang naghihintay sa sagot ni Sentel. "In the aquarium?" Nagtatakang tanong ni Sentel. Ilang segundo tong natahimik at mukhang tinitignan mula sa laptop nito ang kinaroroonan ni Vier. Bilang head ng communication and security kay Sentel, nakatoka ang lahat ng CCTV operations sa buong isla at sa iba pang kumpanya ni Sedi. "I keep having a bad feeling. Fuck!" Malakas itong napamura. Narinig pa ni Helios ang malalakas na pagsuntok nito sa upuan ng kotse na labis niyang ipinagtaka. "Sentel, what the heck happened?" Nag-aalalang tanong niya nang maalala si Vier. "Damn it! Kaya pala kakaibang kutob ko kanina pa kahit na paulit-ulit kong siya-check ang bata. Dahil may kakaiba palang mangyari. Shit, Helios, the young master has been kidnapped." Napaawang ang labi ni Helios na narinig at kagad na napasandal sa dingding na kawayan ng kubol at mahigpit na napasabunot. How the heck did that happen? Hindi ba't kasama niya sina Marco at Romulo? Ang tinutukoy niyang dalawang bantay ni Vier na siyang nagpapakatiwalaang elite guard ni Sedi. Marco has been shot dead by Romulo and Vier is missing. Tinrider tayo ng punyetang yun. Rinig na rinig ni Helios ang puot sa boses ni Sentel nang sumagot ito. Mahigpit niyang kinuyom ang kamao at kumuha ng isang rocket launcher at dalawang axe sa magazines na puno ng bala. Hindi niya rin kinalimutan na magsuot ng bulletproof vest saka mabilis na lumabas ng kubol. Upang mabilis na mahanap ang kalaban ay nagsuot din siya ng night vision goggles. Hindi siya mapagkakamalang kalaban ng kanyang kakampi dahil merong indicator ng kanilang goggles na unique lamang para sa kanila. "Ako nang bahala kina boss at puntahan mo na kagad si Vier." Nagmamadaling utos niya. "Copy that." Sentel answered quickly. "Balitaan mo ko kagad sa sitwasyon ni Sedi
At Gianna, dahil kapag may nangyari sa dalawang yun ay tayong mananagot sa nakakaitaas. Malamig na sagot ni Helios saka tumakbo pabalik kung nasa nahulog ang kotse. Bawat kalaban na nakakasalubong niya ay walang habas ng pinagbababaril. Kahit na mag-isa lang siya, hindi siya pinapakitaan ng takot dahil walang ibang nasa isip niya ngayon kung hindi si Sadie. At Gianna, sakang mawawalang anak ng mga to. He had been on Sadie's side for so long that he couldn't remember. All he knew was that Sadie had saved him from being astray. When he was 13, abandoned by parents on the street, beaten by thugs for debt that he couldn't pay, and with a stomach that was always empty. He died every day. He could also clearly remember, as bright as the day, how he clung to Sadie's pants, begging him for some buns to fill his hunger. Sadie's mischievous eyes and smug look stared at him. Hindi lang yan sa unang pakikita pa lang ay nagustuhan na kagad siya ng lolo ni Sadie, kaya kinuha siya nito bilang alalay ng apo nito. The old man had also trained him since then to not only be an assistant, but a bodyguard who would be willing to sacrifice his life for Sadie. Kaya gayon sa lahat ng kabutihang ginawa sa kanya ni Sadie, hindi niya hayaan na may mangyari dito. Ngunit ang taong gusto niyang iligtas hanggang ngayon ay nasa bingit pa rin ng kamatayan, habang ang kotseng sinasakyan ng mga to ay nakitiwarik pa rin sa bangin. Ang kalaban ni nakatayo sa itaas habang dalawang mga to ay nakatutok ang RPG at nakahandang pasabugin ng tuluyan ng sasakyan. Sadie, mahinang tawag ni Gianna sa lalaki ng ilang segundong wala itong imik. Mahigpit pa rin ang pagkakahawak nito sa kamay niya kaya sigurado siyang may malay pa rin to. Sa unang pagkakataon na nakaramdam ng takot si Gianna tungkol sa salitang kamatayan. Kung mamamatay man siya nakasama si Sadie ay tatanggapin niya, pero hindi niya matatanggap ay ang mamamatay siya na hindi makikita at makakusap si Vier. Kaya itong nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya na lumaban at manatiling kalmado kahit na nasa bingit na ng kamatayan. Nagmulat si Sadie at malamlam na matang tumingin sa kanya. Katulad niya ay determinado din ito na makaligtas silang dalawa. Tumama ang ulo nito sa bubong ng kotse at dahil pinoprotektahan itong katawan niya, ay ang katawan naman ito ang kawawa. Gianna, huwag kang mag-alala, makakaligtas tayo, okay? Alalahanin mong naghihintay sa atin si Vier. Parehong si Vier ang nasa isip nila at parehong nagsumikap na makaligtas. Mabuti na lang at hindi nagtuloy-tuloy ang sasakyan. Na mahulog at walang idea ay sigurado si Gianna ang malalim ang kababag sa kanila. Matapos magpagulong-gulong ang kotse mula sa kalsada, pababa sa bangin, ay huminto yon sa tila flat at malaking batong tila ba isang veranda ng bahay. Dahil mula sa matibay na materyales, kahit nagkayupi-yupi ang kotse, hindi masyadong naapektuhan ng dalawa. Mabilis tinanggal ni Sadie ang seatbelt sa kasinilip ang kalaban sa itaas. Kita nitong bunto ng tao na tila may inuumang na baril sa kanilang sasakyan, kaya hindi na ito nagaksaya ng panahon. Lumabas na tayo dito, nalalaki ang mga mata ni Gianna sa narinig. Lalabas, pero paano? Hindi siya hinayaan ni Sadie na makapagsalita. Mabilis itong hinubad sa pagkakasabit ng seatbelt at binuksan ng pintuan sa tabi nito, at hinila siya palabas. Madilim sa kinaroonan ng kotse at merong mayabong na halaman sa labas ng pintong kalalabasan nila, kaya hindi sila makikitang nasa itaas ng bangin. Magkahawak ang kamay ni Gianna at Sadie nang lumabas sa rasirang sasakyan. May tiwala si Gianna kay Sadie at alam niya na pag-aari nitong isla kaya naman sigurado siya na may daan itong alam para makaalis sila doon. This is my haven, Gianna. Kapag akong kasama mo, ay wala kang dapat ipag-alala. Sadie led her to a narrow path where the stone platform ended. But with the help of the little moonlight, Gianna saw a small stone stairway on the side of the prepice. It was leading them right under the big stone platform where an entrance to a cave could be seen. Kahit hindi ito ang oras para mamangha, hindi pa rin maiwasan ni Gianna na mamangha dahil sa katalinuhan ni Sadie. Marami akong ginawang ganito sa isla dahil alam ko na maraming lasing ang laging nagmamaneho ng mabilis. Kaya ako sakaling maaksidente man sila, hindi tuluyang mahulog ang sasakyan nila sa baba dahil merong sasalo. Ngunit sino mag-aakala na isa pala ako sa magiging biktima na tutulungan ng stone platform na to? Mahinang napatawa si Sadie habang nag-explain. Giniya siya nito sa entrada ng kuweba at nang masigurong hindi na sila makikita ng kalaban sa itaas ay may kinapa ito sa gilid ng entrance. Na tila isang mechanism dahil isang saglit lang ay biglang umilaw sa loob at lumantad kay Gianna ang isang magarang pasilyong papasok sa loob. Hindi pa man niya na-enjoy ang magandang senaryo ay kagad na siyang nabulabog ng dalawang magkakasunod na pagsabog. Mukhang pinasabog na nga ng tuluyan ng kotseng sinakyan nila. Shit, that was my damn favorite car. May inis sa boses na bulong ni Sadie. Hindi nito pinansin ang pagsabog at giniya si Gianna papasok sa loob ng kuweba.
Lalong nalalaki ang mga mata niya nang bumungad sa kanya ay hindi madilim at maduming kuweba kundi tila isang palasyo sa ilalim ng lupa. Kompletong kagamitan at meron pang pahingahan. Meron ding aparador kung saan naglalaman na lahat ng klase ng armas kung saan ikagad ng nilapitan ni Sadie. I built this for emergencies like this. This place was maintained every day kaya kahit na walang nakatira, ay fresh pa rin ang mga pagkain. But there are specific cave houses where some of my men used to live. Katulad na lang ni Sental na minsan lang lumabas kapag nasa lungga niya to. Habang nagsasalita si Teddy, nilibot naman ni Gian ang paningin sa kabuuan ng kuweba. Nananakit ang katawan niya sa lakas ng impact ng pagbagsak ng sasakyan, pero kaya niya yung indain. Pero nang bumalik ang tingin niya kay Sadie, napatda siya. Sadie, nalalaki ang matang tawag niya ng pangalan ng lalaki at mabilis tong nilapitan. May sugat ka. Duguan ang balikat nito at ngayon lang napansin ni Gianna ang lalaki nang makaupo sa kama. Where is the first aid? Nag-aalala pa ring tanong niya. Tinuro ni Sadie ang maliit na cabinet sa itaas ng maliit na fridge. Sa isang sulok at kagad na tumayo si Gianna para kunin ang first aid kit. Nang makabalik ay kagad niyang tinulungan ang lalaking linisin ang sugat nito at nilagyan ng benda. Mabuti na lang natamaan lang ito ng debris ng sasakyan at hindi bala ng baril kaya kahit na may kalaliman ng sugat ay kaya niya yung indain. Hindi na tayo maaring magtagal pa dito, Gianna. Kailangan na nating harapin ang kalaban at balikan ang anak natin. Kahit na alam ko na may bantay siya, hindi pa rin ako mapakali hanggat wala siya sa tabi natin. Tumango si Gianna. Gusto niya itong kasiguhin kung bakit kasi nito kinuha at dinala sa islang anak. Pero dahil hindi rin naman siya nakakasigurado kung ligtas ito sa poder ng kanyang magulang ay hindi na lang siya umimik. Matapos uminom ng gamot ni Sadie para maibsan ang sakit ng sugat ay kagad na rin silang lumabas ng kuweba na puno ng armas ang katawan. Hindi na sila kailangan mag-aksaya ng oras. Ginaya siya ni Sadie patungo sa isang pinto, ngunit nang buksan niya ng lalaki isang maliwanag na tahanan lang sumalubong kay Gianna. Pumasok sila at halos mahigit na kumulang 30 minutos na naglakad bago makarating sa kabilang dulo ng tunnel kung saan ang nilusutan nila ay lumang bahay. Sandali, dito ka lang. May hinang anas ni Sadie. Iniwan siya nito at hawak ang baril ay sinilip nitong sirasirang bintana at nang masiguro na walang tao sa labas ay sinenyasan siya nitong lumapit. But just as the two step out of the dilapidated house, they were ambushed. 5 kalalakyan na nag-aabang sa kanila habang nakatutok ang baril sa mga mukha nila. Nagulat si Gianna sa nabugaran pero kagad na naghanda na hindi nagpakita ng takot. Kahit si Sadie na sa tabi niya ay lalo lamang dumilim ang mukha na makita na may nakaabang sa kanila. So the pest invaded my property really, ha? Sumuko ka na lang dahil napapalibutan ka na namin. Malakas sa tumawa si Sadie nang marinig ang sinabi ng isa sa 5 lalaki. Sumuko? Natatawang tanong ito pero walang tuwa sa boses. Sa kawalang salisalitang pinaluan ng balang 5 bago pa man makahumang mga to. It was like an ancient duel where 2 people face off against each other. Ang kaibahan nga lang ay mas mabilis ang kamay ni Sadie kagad na pumutok ang baril nito. Their actions were synchronized like they were in telepathic mode. Dahil na nagpaputok si Sadie, hindi rin nagpahuli si Gianna. 5 segundo lang ilumipas at sabay-sabay na mandusay ang 5 kalalakihan sa sahig. Wala sa bukabularyo ng isang Sadie Monroe ang sumuko. Tahimik na bulong ni Sadie sa kalumingon sa kanya. Ayos ka lang ba, Gianna? Tumango siya sa kahinawakan nito sa braso. Kumustang sugat mo? Kagad na tanong niya. It's no worries. Halika na, kailangan nating makarating sa Central Zone. Ayaw ko matagal na nawawali sa anak natin, lalo na't ganito kadelikadong sitwasyon sa isla. Hinawakan siya ni Sadie sa kamay at malalaking hakbang na lumayo sa exit ng tunnel. Ang sabi ni Sadie malapit na sila sa Central Zone, kaya naglakad na lamang ang dalawa. Wala sila sa kasukalan at nasa highway na pero bibihirang sasakyang dumaraan at kahit ang kaharap nilang beachfront ay wala ring tao. Bakit tila yata walang tao dito? Hindi maiwasang magtanong ni Gianna. Nakakapagtakang katahimikan ng isla. Kahit na maraming gusali ng nilalakaran nila, ay wala pa rin silang makitang tao o kahit na anino ng kalaban. They even paused and look at the tall building para magmatsyag pero wala. The street screamed emptiness. Nag-uumpisa ng lumiwanag dahil unti-unti nang sumisikat ang araw kaya imposibleng hindi sila makita ng kalaban. Gayong ang nilakaran nila ay walang gaanong mapagtataguan. At karamihan sa mga trap ng isla ay nakabaon din kayang mga tauhan ko'y naghihintay lamang ng pagkakataon sa dadaang kalaban. Isa pa walang turista ngayon sa isla. Kung hindi mga miyembro lamang ng organisasyong hindi takot sa banggaan ng mga bosses nila. Hindi man lang sila takot kung pati buhay nila'y madamay. I don't care about them.
Ipapakita ko sa kanila na akong dapat na maging leader nila. Nakarating sila sa isang tila square box na konkretong building. Sadie used his thumb and opened the door before ushering her in. We have to get something to communicate with my team and to let your teammates out. Pagkapasok nila sa loob ay sakalang nakakita ng tao si Gianna. Mukha isa itong control room dahil bumungad sa kanila ay daan-daang computer at kada computer ay may isang tauhang Sadie na nagmo-monitor. Boss, na makita ng mga to si Sadie sabay-sabay na bumating mga to. Where is Santel? Sadie asked. He's out to find you, boss. Isang matangkad pero patpating lalaking lumapit kay Sadie para mag-report. Mukhang itong supervisor ng control room. Ngunit 5 minutong makalabas ay hindi naman siya makontak. Kahit si Helios hindi na rin namin makontak matapos niyang maibigay ng ulat tungkol sa pagka-aksidente niyo. Nanatiling malamig ang expression sa mukha ni Sadie. Open the gate in the basement. Agad na sumunod ang matangkad na lalaki saka siya muling giniya ni Sadie patungo sa elevator, kung saan bumaba sila sa basement na sinasabi nito. At doon ay nakita ni Gianna kasamang nakakulong pero napatras ang kilay niya na makitang isang magarang kwartong kinaroonan ng mga to. Gianna, bakit kasama mong lalaking yan? Nakagat ni Gianna ang labi sa tanong ni Traven. Masamang tingin ito kay Sadie, lalo na't magkasama silang dalawa. Bukod kasi kay Felicity, ay wala na ibang nakakaalam sa kasamahan niya na tungkol sa kanila ni Sadie. Stop the yapping and let's go out kung gusto niyo na pang mabuhay. Malamig na sabi ni Sadie sa mga ito. At bago pang mga to makapagprotesta ay tinalikuran nitong mga kasama niya. Fuck, Curtis swore as he kicked the carpeted floor. Nakangiwing ngumiti si Gianna kahit na walang alam ang kaibigan niya ay kailangan pa rin niya nasabihin sa mga to ang tungkol kay Sadie. I'm sorry guys, this is my fault. Nakayo kong paghingi niya ng kapatawaran. How is this your fault, Gianna? Maxine comforted her. Tumayo to sa tabi niya at tinapik siya sa balikat. Mark is right. This is not your fault, girls. Sigunda ni Ivan. We already know how dangerous Sadie Monroe is, and we already anticipated that his mission would not be 100% successful. Pero may chance na tayong bumawi. We can still take him down. But wait, biglang sabad ni Ashler. They felt so wrong. Why do I feel that we are not captives by that man? Biglang tinas ni Ivan ang kanyang laging tahimik sa grupong kamay para magsalita. And why do I feel that you and Monroe have a close relationship? Muling napayuko si Gianna sa pagkakataong ito ay wala na talaga siyang takas. She needs to come clean. At dahil wala ng oras, isa-isa niyang siniwalat sa mga to kung sino si Sadie at kung anong tunay nitong katauhan. Sadie's Vier's father. 3 seconds passed, the room fell into silence. Nang makabawi sabay-sabay na napamulagat ang mga to. What? That asshole? Is Vier's father? Halos lumuwang mga mata ni Traven nang humarap kay Gianna. Naglakad pa ito, tinawakan siya sa magkabilaang balikat upang kuyugin ko sakaling nananaginip lang ba siya. Tumango si Gianna. It's the truth. Pag-amin niya, I'm deeply ashamed of you all and let you down again. It is my fault that our mission is ruined again. Tumayo si Kaisi. Mula sa sofa at kinaupuan nito at lumapit sa kanya. Kanina pa ito tahimik at hindi maipintang muka. Yes, this is all your fault, Gianna. Natahimik ang lahat sa sinabi ni Kixie. Lahat si Gianna hindi makapagsalita dahil alam niyang kasalanan niya. She can't please everybody. Hindi naman niya kasalanan na nahulog siya sa maling tao at ang masaklap ay nagkaroon pa sila nito ng anak. Ngunit hindi kayang itakwil ni Gianna sa Sadie at lalong hindi niya ito kayang hulihin para isuplong sa nakakataas na miyembro ng CSS para maparusahan. Kung pwede lang ay siya na lang ang aako sa kasalanan nito at siyang pupunta sa nakakataas na hukom ng CSS. Our mission is clear. Huliin si Monroe and we will do it kahit pa siyang tatay ng anak mo.